Many survivors were left with almost nothing and suffered the most difficult circumstances of hunger and deprivation. Even before Typhoon Yolanda, our region of Eastern Visayas was the second poorest in the country, with other areas hard hit by the typhoon, not far behind. We have been cast even deeper into the pit of poverty. Daan na to, pagkatapos ng bagyo, was out to lahat. Pati bahay lahat, was out. Lahat, walang natira. Ito, bago pa lang to. Itong dike na to, bago lang yun. Hindi pa nagpamimigay yung mga bangka. Gawin surong panggatong yan, ma'am. Ang ating leksyon na ibigay, may pangalan na. Diba ko, gobyerno natin, bis na makatulong. Ay, naku, sinabi mo, natulog pa siya. Ang Samahang Operasyong Sagip ay network ng iba't ibang mga organisasyong pangkalusugan sa buong Pilipinas. Itinayo ito noong unang bahagi ng 1990 at nagsimula siyang mag-respond doon sa isang napakalaking baha na naganap doon sa Maynila. Ang SOS bilang isang organisasyon ay naniniwala na ang usapin ng disaster ay usapin o kwestiyon ng vulnerabilidad. Ibig sabihin noon, mas madaling maapektuhan ang mga taong walang sapat na kapasidad sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng mga pisikal na kalagayan para makabangon kaagad doon sa pinsala ng disaster. Naniniwala din ang Samahang Operasyon Sagip na dapat ang pagresponde sa disaster ay hindi lamang sa panahon ng pagkatapos nung naganap ang disaster, kung hindi isa itong dapat komprehensibong pagtugon mula doon sa paghahanda, sa pagsasagawa ng mga relief operation, at ang pinakamahalaga, yung pagtulong doon sa mga apektadong komunidad sa muling pagbangon nila. Ito ang kadalasang nakakaligtaan ng gobyerno doon sa pagtugon. Ang laging napagtutuunan ng pansin ay ang kaagad na pagresponde sa usapin ng relief. Pero pagkatapos noon ay kulang na talaga kung paano nila tutulungan bumangon ang mga mahihirap, lalong-lalo na ang mga mahihirap ng komunidad para makaalpas mula doon sa napakalaking pinsala ng mga disaster. Isa ito doon sa katangian ng Samahang Operasyong Sagip bilang isang organisasyon. Ang pangunahing tinutuunan nito ng pansin ay yung mga komunidad na sadyang hindi pinapansin at hindi binibigyan ng kalinga ng gobyerno. Tayo ngayon sa Barangay Magdawat. Nandito tayo ngayon sa Parasanon kung saan malapit sa highway. Sasakay tayo ng motor. Ang mode of transport papunta ron. Anamon iba nga pinagkikitaan, labot lahan humay. May da kami mais, talyan, mga luya, duma, pananglitan saging, kamuti, bilanghoy, karlang, ngan gaway. Ini ang nagbabaton ha adlaw-adlaw namon nga panginahanglan samtang
usa ka tuig nga among ginuhulat hapag anihan humay. Anamon naman pagkabuhi pag uma, nakikiumala kami. Tapos wari kami higamit ha produksyon nga abante kundi nagamit kami han among pag umabulong ang sundang. Ganan iba namon niya pakabuhian, labutan pag uma may da kami guti ay nga tindahan. Anamon naging kaagihan nabuylo ang bagyo. Grabe namon pag-abating kakurian, matangis-tangis. Kay samtang sige ang bagyo, sige na ang katumbang kahoy, mga tanom, ngan tubtub yan na, makuri pa tamon kaagi. Salit samtang na buylo ang bagyo, makuri namon una-unaon, partikular hakon, paano na ini kahuman ang bagyo. Anamon gin pangunahan ng mga pagsubok haamon dinhi urog na siyahan an kabataan gud nagkakasakit. Tatapos ikaduha grabe nga kagutuman han mga paraguman dinhi. An mga eskwelahan nagkaruruba unan man an mga balay nagkaruruba. Nganhan tubig inumon talaga kay resultadahan han mahugaw na tubig nagkakabayada ang mga batay ng urusoka. Pag-abuthan SOS nga nanira relief good nagkamay-ada dako nga kuan pagbaton kung pansamantala han kagutuman ngan dako liwat nga nahibulig han SOS pagkamay-ada liwat nira dungan nga medical mission para mabaton liwat ang kasakitan ng mga paraguma dinhi urog na mga bata. Pagkahumanhan bagyo Yolanda dinhi nagkamay-ada hin mga sakit ang kabataan. Magkaiba-iba nga mga sakit. Sugadhan ubo, sipon, tapos pagtatae, pagsusuka, nagkaroon sila ng trauma. Pagkatapos, pag nag-uulan o kaya malakas yung hangin, baha, takot na takot sila. Kay waray man paman kami din yung mga medisina kung ano ang mga herbal nga igin papanlunasan nila mga sakit. So gadhan iningatan naman nga kung tawagan din mungot-bungot. Kung tawagan ito ya din mungot-bungot. Yung sa ubusipon po. Daan herbaboy na. Ang pangunahin namin pangangailangan para sa pangkalusugan dito sa aming barangay ay health center, tapos training para sa health, tapos medisina, at saka first aid kit. So matapos yung operasyon namin ng pamimigay ng relief assistance at pagsasagawa ng mga medical mission, sa pakikipag-usap namin sa mga naapektuhang pamilya, ang isang matingkad na lumalabas talaga ay yung tanong nung paano kami makakabangon mula dito sa napakalaking pinsala na ito. Sa pagsasagawa o pagpaplano ng SOS kung paano gagawin ang rehabilitasyon, malaking bahagi dun ay yung pag-alam sa kung ano ang kalagayan ng mga komunidad. Kaya dun sa pagkausap, doon mo mabibigyan ng laman ano ba ang tama para dito sa ganitong komunidad? Ano naman ang angkop para dito sa paisa pang komunidad? Yung ipinapatupad na kasalukuyang rehabilitation program dito ng SOS sa ilang probinsya at barangay ng Samar ay isang komprehensibong programa na kinapapalooban ng 5 component. Yung una, pagsagot o pagtugon dun sa pinakamalaking usapin ng problema sa ekonomiya. Dito nakapaloob yung agricultural assistance at livelihood development program. Kinapapalooban ang component na ito ng pagbibigay ng ng tulong doon sa mga gawaing agrikultural ng mga komunidad. Bahagi dito ang pagbibigay ng mga butil ng gulay at ng palay. Sa ilang mga komunidad, nagbigay kami ng mga butil ng mais. Bahagi din ito yung pagbibigay ng tulong sa mga kagamitan sa pagsasaka, katulad ng ilang ulo ng kalabaw, ilang ulo ng kabayo, at mga farm equipment tulad ng thresher, tractor, at saka ng rice mill.
Ang intensyon ay makapagbigay ka ng tulong para muling bumangon ang ekonomiya ng pagsasaka doon sa mga komunidad na apektado. Sa lahat ng mga program areas ng Samahang Operasyong Sagip, ang isang itiniyak natin ay yung paglulunsad ng organic farming. Ang pagsasanay na ito ay naglalayo na ipaliwanag sa mga magsasaka na iwasan at wag nang gumamit ng mga chemical pesticides, chemical fertilizers na makakalason dun sa kalusugan ng mamamayan at sinisira niya yung naturalesa na yaman ng mga lupa. Maliban pa rito, mahalaga rin na para sa mga magsasaka, higit na makakatipid sila dahil ang mga kagamitan ay nandun lamang sa kanilang mga paligid. Hindi na nila kailangang bumili. Yan na, dili kita nagabuhat og mga edukasyon. Edukasyon sa pagpanguma, edukasyon sa paano itatuyod yung organisasyon, pagmamanage ng mga pangpinansyal na aspito sa organisasyon. Ang Barangay Pulangi naman ay kakatangian ng pagtatayo nila ng isang demonstration farm na ang mga produce ay mostly organic. Hahangaan mo naman ang mga taga-Pulangi kasi para maitayo nila yung demonstration farm, kinausap talaga nila ang local government unit, partikular yung mayor ng munisipyo, para doon sa pagpapatupad nila ng demonstration farm. At mula doon sa pakikipag-usap nila sa mayor na pagwagian nila na ilang bahagi ng lupain ng munisipyo ay ibibigay. Nakapag-ani na ng mga organikong pananim katulad ng talong, okra at iba pang gulay, yung People's Organization sa Pulangi. At kinukwento nila na kumita na sila ng considerable na amount mula doon sa mga napagbili nilang mga organikong gulay. Tayo ay ang Barangay Himyangan. Ang ibinigay na tulong ng SOS dito ay kung paano muling makakabangon ang mga apektadong mangingisda doon sa kanilang kabuhayan. At ang ibinigay na tulong ng SOS dito ay ilang piraso ng mga bangka para doon sa kanilang pangunguhan ng mga alimasag at isang bangka rin para makatulong doon sa kanilang pagmamarket ng mga produce na nakukuha nila sa dagat. Papaunlad ng kanilang fish pen para doon sa mga lapu-lapu na pinalalaki nila, gayon din yung tahungan.
fish pens na to ay isa sa proyekto ng SOS dito sa Barangay Himyangan. Ito ay lapu-lapu. Galaxy. Mahal itong ini nga green kontra ni Pula, ang pulang barato. Yung mga city-cities na ito. So mula doon sa mga tulong na ito na pangkabuhayan, inaasahan ng SOS na yung mga mangingisdang sobrang naapektuhan ng Typhoon Yolanda ay muling makababangon at makakapagpaunlad ng kanilang kabuhayan. Ang iba pang component ng rehabilitation program dito sa Samar ay yung pagpapahusay ng kalusugan ng mga komunidad. Bahagi naman nito ay ang pagsasanay ng mga community members na maging community health workers para matugunan nila ang kanilang pangangailangan pangkalusugan. Kami naniniwala, bakit tayo nagbibigay ng training, ng pag-aaral, kaalaman, kasi gusto natin may mabago. Sino ba yung mga nagtataing bata? Anong edad? 6 months. 6 months pataas. Oh, yung 6 months pataas, yung 6 na kabulan na bata, nagtatae bakit? Nagngingipin. Tama, nagngingipin siya, pero dahil makati ang gilagid niya, kung ano-anong kinakain niya, kamay niya. Oh, yung mikrobyo, nagaling din sa maruruming nakakain niya, nakakagat, yun ang dahilan kung bakit nagtatae yung bata. Diba? Tama kaya? Totoo. Oh. Nagkaroon po dito ng psychosocial training yung SOS. Mula nung magkaroon ng psychosocial dito, unti-unti nang nawawala yung takot ng mga bata. Yung activities namin doon, itinuturo nila kung paano magka-trauma ang tao at saka paano malulunasan yung trauma, paano mapaglalabanan mo. Ang isa pang component ay yung tinatawag namin shelter construction. Ito yung pagbibigay ng assistance para sa muling pagbubuo ng mga bahay na nasira. Ang component na ito ay naka-focus lang sa isang barangay, yung barangay Beri dito sa munisipyo ng Calviga. Hinamon, Bagyuhan, Yolanda. Kaya naadak man kami ng balay dito, kaya di man mga garantisaro ng mga balay. Ang mga naghalin kami nga ni, ang kuiba. Kaya kung magkaroon pa ng balay, ano man naabot ang kapagaan, maipit ang balay, ang mga kumahinalag kami. 14 kami nga pamilya ang sumakop nga ni. Ito may mga bata. Nag-iingot ang lulan. Narinig namin ang namin kung nabi ito. Yan ang pagbagyan Robe, paray kami na kumanhi, kaya nagsiling man mga doktora nga, di na kamo pwede kumadtuhan ko iba, ngayon ginistarang kay bayan ko no mamarampag ang bato ti kay baw. Mga oras na kami kani, kami naman mga bulik na balayaang, SOS, mga oras na kami pagkanihan, pagbagyan Robe. Hindi may ang balayan pagkikan SOS, ay din hinira pamalay kay ginlepat dito, hindi rin ka ng public. Ito na. Kaya mabayin ko na ini, ang iba di diyan tag sa nera pinatay ang nera balay. Ano na nga maging basihan ng mga pagpili, gintagan ng balay. Ito yung ang
Bagyong Yolanda. Ang ikaduha, na pagpili na. Ang ito yung nadahan niya kakayahan, tiyo na makakabalay, kumbaga, supresente nga balay na mailibhin mga bagyo. Kumbaga kung paano nga ini nga kadakuan hinabalay, 12 por 14. Ginadakuan nga kulang itong 35 mil nga budget ang kada sa mabalay. Bisan pag puro sila kung takahon. Kumbaga individual contain nga pabalay, pag-abat ko sugay na kadakuan, pinaka-minus ang tagsin, sinmil. Ang kamay na ng puntahin nga proyekto ang pabalay. Nagbulig-bulig kami, ang bugos na asosasyon. Bisan hiya waray pabalay, labi na kon hiya waray marabi, nabulig yapon. Ang kuhan naman, ang pagkain naman ang pagtrabaho, kadan na natataga ng balay. Pag natapos na yun nga 50, may danamon kong tabing kukuhan, tatarget na magtanim kami kahoy at trip. Kaya di rin man lang ipupulid ang napiperusyo, pati man ang nababagsakan na kahoy, natutumba man. Sanglit, may nakunta kami plano magtanim utro. Bahagi din ng rehabilitation program ng SOS ay yung tinatawag namin pagpapalakas ng kapasidad ng mga komunidad para maghanda at mahusay na tumugon sa mga susunod na disaster. Hindi rin naging madali para sa SOS na ipatupad yung rehabilitation program na dito sa Samar. Ang isa sa mga tampok naming kinaharap ay yung naging biktima sila ng Typhoon Yolanda. Pero ilang buwan lamang pagkatapos ng Yolanda ay sinalanta na naman sila ng isa pang, in fact, 2 malakas na bagyo. Talagang may malaking pangangailangan na maitaas yung kanilang kapasidad para maghanda at harapin yung mga negatibo o malalalang epekto ng disaster. Maliban doon sa mga disaster, ang isang ikinaharap din ng mga komunidad ay yung problema sa mga disaster na gawa naman ng tao. Sa Mabini, itong taon, maagang bahagi ng taon na ito ay nakaranas sila ng ng aktibong presensya ng mga military doon sa mga sityo na bahagi ng programa ng SOS. Hindi naman natin may pagkakaila na sa Pilipinas ay matindi yung paglabag sa karapatang pantao. At isang bahagi ng malalang paglabag sa karapatang pantao ay yung malalaking presensya ng mga militar, lalong-lalo na doon sa Kalimunan. At maraming mga lugar dito sa Samar ang kinakampuhan talaga ng mga militar. Sabi naman din ng mga sundalo. Haring gulo. Lahat ng mga lumalaban, lahat ng mga nag-a-assert ng kanilang mga karapatan, hinaharap siya ng dahas. Bagamat mayroong mga ganong problema, ang mga community members ay matatag ang loob na ipagpatuloy yung programa. Ang isa pang kinaharap na challenge ng SOS sa pag-i-implement ng program ay yung kung paano mo susuyuin o haharapin yung mga local government units na hindi masyadong bukas doon sa pakikipagtulungan. Tuloy-tuloy na kinausap ng Samahang Operasyong Sagip yung mga hindi masyadong open na mga barangay captain at kinalaunan naman ay
nagpahayag na sila ng kabukasan. At yung panghuling component ay yung pagpapalakas naman ng kapasidad ng mga komunidad na kamtin nila ang kanilang mga karapatan, na igiit ang kanilang mga kalusugan, igiit yung karapatan na dapat ang gobyerno na ito sa panahon ng kalamidad ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Hindi pa namin maipagmamalaki na na tagumpay na yung proyekto kasi nasa kalahatian pa lang naman kami ng pagpapatupad ng mga aktibidad ng rehabilitation program. Pero sa ganitong kaaga, tingin namin isang malaking tagumpay na yung nagagawa namin na pakilusin. Kaya ang kolektibong pagkilos ng mamamayan mula doon sa pagdidesisyon nila na umalis doon sa mabigat na presensya ng military, papunta doon sa sentro ng barangay para ipakita yung nagaganap na militarisasyon doon sa mga liblib na bahagi ng Pagdilo ay isang pagpapakita ng paglaban. Mula doon sa aksyon na ginawa ng komunidad, nagawa nilang paalisin yung mga militar na nagkampo doon sa ilang mga sityo ng Pagdilo. Hanggang sa tuluyang makabalik na yung mga nagsipag-evacuate na community members pabalik doon sa kanilang mga original na komunidad. Ang itinutulong naman namin ay facilitation lang. Catalyst lang siya. Itong empowerment na ito ang nagtitiyak para isagawa ng mga apektadong komunidad yung muling pagbangon ng kanilang agrikultura upang harapin yung mga panlipunang serbisyo sa pamamagitan noong mga ibinibigay na pagsasanay ng samahang operasyon sa